Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Lalo na sa mga tagapakinig na walang sawang sumusuporta dito sa channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko ay batay sa totoong mga kaganapan. Karanasan ko ito kasama ng kuya ko. Pero hindi katulad ng iba na nagbago ang kanilang pananaw. Dahil ako, alam ko na talaga na merong kababalagan. Mula pa nung bata ako. Kaming dalawa ni kuya. May mga pagkakataon nga lang na may pangyayaring higit pa sa mga inaasahan ko. At halos hindi ko na lubos mapagtanto. At ito, ang ibabahagi ko ngayon na nangyari dekada 80. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pabloy. Taga-Panay ako at siguro alam niya na kung bakit sinabi kong hindi na kaila sa akin ang kababalagan. Dahil kung kababalagan lamang ang usapan, nako, laganap ito sa Panay. Lalong-lalo na sa amin banda, na kung saan naman matunog na patunog ang mga aswang. Hindi pa man ako nakakakita nito noon pero naniniwala na ako sa aswang. Bukang bibig ba naman ng mga tao doon ito na para bang kultura na, lalo na kapag may natatagpo ang patay. Aswang na umanong umaatake kapag ganon. Yun din ang mga naririnig ko sa mga albularyo. Maraming albularyo ang nagkalat sa lugar, lalo na doon mismo sa kung saan kami banda nakatira, sa bukiran ng San Dionisio. Pero sa kabila ng lahat, magtataka ka kung bakit hindi natatakot ang mga tao, lalo na yung matagal nang nakatira sa lugar na yon. Hindi ako sigurado pero batay talaga sa mga narinig ko, madalas na nagiging biktima mga dayo. Naging kasabihan na nga ang kataga na mas ligtas kasama ang aswang sa isang lugar kesa naman sa ibang tao. Gawa ng tere-teritoryong aswang. Kung saan ito nakatira ay pinoprotektahan talaga nilang lugar. Hindi nang tatalo ng mga kabaryo. Bagkos, tagaligtas pa umano ito. Ang posibleng dahilan dyan, sila kasi ang mapagbibintangan. Kaya ganoon sila kaingat sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pero sa usaping malayong lugar, lilipa na talaga ito doon at walang sinasanto. Lalo na kapag sinusumpong. Pero hindi yan yung totoong paksa natin. Kung hindi ako at ang kapatid ko. Usong-uso noong mga panahon na ito, yung tinatawag na baile-baile. Diskong baryo kumbaga. Na mahiya ka ba namang nahigitan pa si Elvis Presley sa galawan? Dito nagsimula ang lahat. Mahilig kaming gumala noon ang kuya kong itago na lamang natin sa pangalang Arton. Pagkatapos ng baile, buntot ka agad sa mga babae noon na taga-bukid. Tapos ay wala din namang mapapala. Uuwi na lamang kami noon na nangangamoy kambing. Tandang-tanda ko ang lahat. Nasa 17 taong gulang ako nito, habang si kuya ay nasa 20. Dalawa lang kaming magkapatid. Tapos ang nagpalaki sa amin ay ang tiya naman namin. Naghiwalay ang mga magulang namin noon. Hindi sila kasal. Tapos na maglaon ang kanilang relasyon at nagkaroon na ng mga anak doon pa naghiwalay. Kumbaga, para sa akin mga walang kwentang tao. Irresponsable. Kumbaga para sa akin dapat huwag magpabida na magbubuo ng pamilya kung hindi naman kayang panindigan. Pero magpaganon pa man natutugon naman ang tiya namin ang kinakailangan namin. Pangalanan natin ang mabuti naming tiya, na si Tia Tasha. Mabuti pa ito dahil nga hindi na sinubok pang magkaroon ulit ng kabiyak. Nung mamatay ang kanyang asawa ay hindi na humanap ng iba. Isa lamang umano ang lalaki sa buhay niya.
Deserve niya naman na magkaroon muli pero ayaw niya na talaga. Mahati daw kasi ang atensyon niya. Wala siyang anak sa kanyang asawa pero naroroon naman kami na nagpapasaya sa kanya. Kaya sobrang mahal talaga namin ito. Pero yung pagmamahal na yon, parang nasobrahan. Ultimo kasing layaw namin na talagang hindi na maganda. Ayos na ayos lang. At dahil dito ay nayari talaga kami ng kuya ko. Dahil lang ito sa sinasabi kong sayawan nun. Ganito kasi ang nangyari, Sir Seth. Itong si Kuya Artan, may nakakagiliwang babae. Maganda pero medyo malayo-layo yung tirahan nito. Ang ganda talaga niya. Ultimo ako naaakit nun. Katunayan, ako ang unang nagsabi sa kanya nito. Pero tinitiktikan niya na pala. May fiesta kasi sa amin tapos itong kaibigan namin noon may bisita. At ito yung babae. Pangalanan natin yung babaeng ito na Ayana. Pangalan pa lang, ginandahan ko na. Nagkakainuman kami sa bahay noon. Ayos lang naman kasi kay Tia. Lalo na't okasyon at may sapat naman na kaming edad. Ako nga lang ang kinokontrol niya noon na huwag masyadong maglasing. Nung gumabi na, syempre, may baile o sayawan talaga. At sa tapat pa mismo ito nangyari. Sa tapat ng bahay namin. Tandang-tanda ko pa kung anong klaseng mga ilaw ang ginamit. Mga bumbilya lamang na pininturahan ng iba't ibang kulay. Tapos may switch naman para magpapatay sindi. Dito ko na nakita si Ayana. Pero ayun na nga, si kuya pala ang nagtitiktik dito. Diniskartehan niya kaagad. May kakompetensya pa nga siya noon pero may bubuga kasi itong si kuya kung sa itsurang usapan. Mana ito sa tatay ko. Malaking tao, malapad ang balikat at mukhang mistiso. Ako kasi bansot, parang kabuti na nasinagan ng araw at di na lumaki. Ngayon, pagkatapos ng baile, kwento na ng kwento patungkol sa babae si kuya. Sinasakyan ko naman. Lasing na si kuya at ang sabi niya, niligawan niya daw ito. Sinagot naman umano siya kaagad nun. Ayon kasi sa babae, gusto din umano niya si kuya. Himala ah. Ngayon pa lang ako nakakita ng babaeng ganun kalambot yung ilong. Wika ko sa sarili ko nun. Ang problema nga lang noon umuwi kaagad itong babae sa kung saan nakatira. Sa bandang dulo ito ng Kalibo. Sobrang layo nun. Ang hinahabol kasi ni Ayana noon ay ang masasakyan. Bali, nakisabit lang pala ito ng sasakyan para makapunta lamang doon. Nakikisabay kumbaga. Dinetalye naman ni Ayana kung saan talaga ang mismong lugar nila. Ito ay kung sakaling bumisita si kuya. Ito namang kapatid ko, ura-urada, nagmamadali. Sabi niya, puntahan daw namin. Sagot ko naman, magpaalam muna kami kay Tia tsaka wag sa ganung oras. Kumbaga, ipahinga muna namin ang sarili. O hindi naman kaya sa susunod na araw na lamang. Kinaumagahan, nakaimpake na itong si kuya. Nagulat ako nun. Kagigising ko lang at wala pa ako sa wisyo tapos yun na yung bumungad sa akin. Nagpaalam daw siya kay Tia. Pumayag daw ito. Kung saan daw masaya si kuya ay suportado niya. Pinakitaan pa nga ako ng pera nun. Bigay daw yun ng tiya namin. Ito na yung sinasabi ko, Sir Seth. Wala talagang problema kapag si Tia na ang usapan. Mapera talaga ito. May negosyo ito tapos may lupain pa. Saglit lang akong naligo noon at pagkatapos makapag-agahan, sibat na kami kaagad. Siyempre, dahil sa malayo, nagsiksik na rin ako ng ilang mga damit sa dalang bag ni kuya. Kinakabahan ako noon kasi yung nabanggit na lugar ni kuya, bukid talaga ito. Mas bukid pa sa amin. Hapon na kami nang makarating. Bumiyahe pa ng habal. Mga 1 oras sa habal. Ang problema ay hindi pa ito yung bungad ng bahay. Ito lamang yung lugar na sakop ang kinaroroonan nitong si Ayana.
Pabukid pa talaga. May mga bahay naman doon pero liblib nga lang. Nagtatanong-tanong pa kami hanggang sa may nakapagturo nun. Ayun na nga, walang ano-anong pinuntahan na namin. Pagkatapos nun, nakita na namin ang tahanan. Namangha ako. Mantakin nyo, sa ganun kaliblib ay may bahay na ganun kalaki at maganda. Para bang may kaya itong si Ayana. Malawak ang espasyo sa kanila banda. May ilang mga tao akong nakikita. Nasa paligid lang nawari ang iba dito. Mga katiwala at magsasaka. Malayo pa lang, nakita ko na si Ayana. Nakikita na rin ito ng kuya ko. Nakangiti ito tapos sinalubong kami noon. Bagong ligo si Ayana ng mga panahon na ito. Mas naging malinaw sa akin noon ang kagandahan niya. Wika ko pa sa sarili. Ang swerte naman ng kuya ko. Maganda na, mayaman pa. Sabi ni Ayana, bakit naman daw napaagang pagbisita? Kagabi pa nga lang daw sila nagkakilala noon. Para ba daw nagmamadali si kuya? Inamin naman ito ng kapatid ko. Sabi na may sapat na siyang edad. Wala nang sasayangin pa dahil nahanap niya na umano ang pag-ibig niya. Ako na lang ang nahiya para sa kuya ko. Napakakapal talaga ng mukha niya. Ang saya nilang dalawa. Nakita ko rin ang mga magulang ni Ayana. May kapatid siyang lalaki na may asawa na. Pero alamin para masungit tingnan. Doon lang din nakatira sa bahay na yon. Para kasing asyenda ito. 2 palapag at nakatirik talaga yon sa magandang pwesto. Nasa gitna ng malawak na espasyo nang makikita naman sa paligid. Sakahan, niyog, kakawan, maisan at may palayan. Doon ko nalaman na may hiwalay na daanan pala dito. Doon lang banda sa may likuran. May daanan doon na wari ba? Yun yung ginagamit sa kalakal. Yung paghahati ng ani sa bayan. Bagamat hindi simentado pero maayos naman ito. Maganda ang loob ng bahay. Medyo nakakatakot nga lang gawa ng madilim ang ibang bahagi. Tapos yung mga kagamitan, mga antiko. May mga larawan pa na halos kasya ata ako. May sundalo. May mga tao na hindi ko mawari kung Banyaga ba o Pilipino. Sa mga puntong yun ay gumagala sila sa labas ng bahay. Ako kasi ay iniwan na ng kuya sa loob nun. Wala akong kausap. Bagamat ayos lang sa kanyang mga magulang na naroroon kami. Pero napakatahimik nila. Maging yung sa tingin ko ay magsasaka. Para pang nag-aalala ang mga mukha nito. Naisip siguro ng mga yun na manggagancho kami. Panay pa sipat sa akin na para bang nagdududa. Doon kami naghapunan. Ang tanong nga lang, saan kaya kami matutulog? Alam ko naman na hindi pa kami uuwi noon. Gawa ng naririnig ko si kuya na baka 2 araw daw kami doon. Walang problema sa akin, kako. Masaya naman ako para sa kanya. Pinalaki kasi talaga kami ni Tia Sersat na magkasundo. Yung tipong kapag nagtatalo kaming dalawa magkakapatawaran pagkatapos. Nagmamano nga ako sa kuya ko Dulot yan ng respeto ko sa kanya. At bunga naman ito ng pagpupursige ni Tia. Nakakaburyong. Hindi ako kinakausap ni kuya ng mga panahon na ito. Lagi niyang kausap si Ayana. Ang labing pa nila, holding hands, tapos may pakiskis pa. Napakasagwa. Sarap kasi ito ng lugar na kung saan hindi bagay makita ang ganong senaryo. Mabuti sana kung nasa beach o hindi naman kaya sa pasyalan talaga. Yung kaharap mo yung mga magsasaka. Parang hindi naman ata ayos yun. Awkward kumbaga. Sila lamang kasi ang pinagtitinginan. Maliban na lamang sa lungsod na wala mga pakayang tao. Hanggang sa ayun na nga. Dumating na sa punto na ilan sa mga ilaw doon sa bahay pinatay nga. Nga pala, may generator sila kaya may ilaw doon. Dito na ako nagparinig kay kuya noon na naaantok na ako. Kako,
saan ako patutulugin nun? Alam ko namang magsasama ang dalawa. Hindi ko alam na habang nagsasalita ako noon ay nakikinig pala itong si Ayana. Kahit kausap pa niya ang nanay niya noon. Pero ayun nga, narinig niya yung sinabi ko. Sabi ni Aliana ay marami umanong silid doon. Sa may itaas, 2 ang bakante. Ang kuya ko umano, tinanong kung saan ako tatabi. Sa akin, o sasamahan umano daw siya ba ni kuya sa silid niya. Bloy, paano ba yan Bloy? Ikaw na umintindi ah. Pagbigyan mo na ako. Magsasaya daw kami. Narinig ba naman, di ba? Kamanyakan sagot ni kuya. Siyempre, tumango ako. Doon nga ako sa itaas. Sa dulo pa na parabang walang hangin na pumapasok. Napakainit. Hindi ko naman mabuksan ang bintana gawa ng hindi ko alam kung paano buksan yon. Nakakahiya naman kasi magtanong. Ang laki ng bintana. Kakasyang isang kotse sa laki. May salamin na may kahoy na frame. Ito pa yung salamin na makikita mong parang decorative sa may simbahan. Hindi ako nakatulog ng maayos noon. Akala ko paglalim pa ng gabi malalamig na. Mas lumala pa ang pag-alinsangan. Tapos, ang baho ng paligid, Sir Seth. Hindi ko alam kung saan magaling yung baho na yon. Inabot na lamang ng madaling araw pero mas tumalala ang amoy. Kaya nga lumabas na lamang ako at doon ko pinili sa beranda nila. Pero nagtaka ako. Gawa ng parang ganun pa rin eh. Sobrang alinsangan pa rin. At hindi maalis-alis ang hindi kaaya-ayang amoy. Pero kahit pa paano, hindi naman kulob. Kaya't nanatili pa rin ako sa labas noon. Humiga lang ako sa railings na parang pulubi tingnan. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakapansin ako nang may dumungaw bigla sa bubungan ng beranda. Gulat na gulat ako at mabilis na tingnan ang kabuuan ng bubungang yon. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Nakakakilabot yon. Tao ang postura. Pero napakapangit niya. Ang bilis na kapanik nito doon sa mismong bubungan ng bahay. Biglang naglaho sa paningin ko. Siyempre, unang pumasok sa isipan ko noon. Aswang yon. Lalo na't nakita ko din ang bibig nito na may nakausli at matutulis na mga ngipin. Unang beses kong nakakita ng aswang. At doon pa talaga ito, sa mismong lugar kung saan hindi ko inaakalang meron. Isa pa sa naalala ko sa nilalang na yon. May suot pa yun na kung anong kwintas. Pumasok ako sa loob ng bahay. Kaya pala sobrang baho. Ito kasi madalas kong naririnig sa mga tao na ang klase ng pahiwatig na meron umanong aswang kapag nasa paligid. Mabaho at mainit ang lugar. Doon lang ako sa sala sumisilip sa bintana. Alam niyo ba, nakakita pa ako ng isa pa. Nasa itaas ito ng niyog. Nakadungaw din yon at nakapatiwarik. Hindi siguro ito yung isa na nakita ko dahil walang suot na kwintas ang nasa puno. Sobrang lapit lang nun. May banaag naman kasi ng mga ilaw sa likod ng bahay. Kahit papano, nakikita ko talaga. Gusto ko noong gisingin ng nakatira sa bahay, lalo na sila kuya. Pero nahihiya ako gawa ng madaling araw yun at kasagsagan ito ng mahimbing na pagkatulog. Kung hindi ako nagkakamali ay 2:00 ito ng madaling araw. At ang ginawa ko, hindi na lang talaga ako natulog noon. Inabot ng umaga at naabutan ako ng nani ni Ayana doon sa sofa. Nagtataka pa ito. Tinanong ako kung bakit ang aga ko naman umanong nagising. Sinabi ko naman na maaga talaga ako nagigising. Kahit ang totoo, hindi naman ako nakatulog noon. Noong bumaba na ang kuya, sinabi ko yun sa kanya. Nakakita ko ng aswang kagabi
Dalawa. Tapos dito mismo sa lugar. Nag-iba pa nga mukha ni kuya nun. Nagtanong kung totoo daw ba yon. Giniit ko naman na totoo at sana'y maniwala siya sa akin. Dagdag ko pa dyan ang isa sa biranda at doon naman ang isa sa may puno ng niyog. Sabihan mo si Ayana. Sabihin mong inaaswang sila kagabi. Teka, nagtabi ba kayong dalawa? Mahirap yung sinasabi mo. Hayaan mo na lang. Hindi naman na nga ano ang aswang eh. Tsaka oo naman, nagtabi kami. Tapos alam mo na yun. Kaso nakatulog ako kaagad eh. Gusto ko pa sana ng hanggang umaga. Walang hiya ka talaga. Nung bumaba na rin si Ayana, napatulala talaga ako nun. Alam niyo ba kung bakit, Sir Seth? Naalala ko sa kanya ang postura ng isa sa mga nilalang kagabi. Yung suot na damit nun. Suot din niya sa mga puntong ito. Isa pa, may kaparehang kwintas ito sa kung anong nakita ko sa nilalang kagabi. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pagtitig sa akin ni Ayana, napayuko ako nun. Natataranta ako pero pinipigilan ko lang. Pinili ko noong magkunwari. Sasabihan ko sana ang kuya kaso lumapit naman ito sa amin. Kung kaya naman lumayo at lumabas ako nun. Doon ako pumunta sa may bakuran. Doon sa may kamalig ay naupo ako. Etong kamalig na ito, silyado, may silid. Ang hindi ko alam na may tao pala doon, katiwala nila. Pero kumalma lamang ako. Binati ko pa ito. Pero hindi man lamang yun sumagot. Para pang ang galit eh. Hindi ko alam pero yun talagang pagkakaintindi ko sa reaksyon niya. Nung nagkaroon ako ng pagkakataon, sinabi ko kay kuya na baka pamilya ng aswang itong sila Ayana. Siyempre nagalit si kuya, pero pinaliwanag ko talaga ang lahat. Base sa postura at kung anong suot, lalong-lalo na yung kwintas nun. Kaparehas talaga ng bihis ni Ayana yung nilalang na nakita ko doon sa may bubungan. Pangit pa man yung itsura pero hindi ako bulag para hindi makilatis ito sa anyong tao. Baka naman nagkakamali ka lang, Bloy. Ewan ko, kuya. Pero hindi na talaga ako mapanatag dito. Pansin ko din sa mga tao dito eh. Parang may sariling mundo. Tsaka kuya, no? Isang gabi lang kayo magkasama, sinagot ka na. Tandaan mo, dayo tayo. Walang kalaban-laban kapag may ginawa sila. Pwede tayong litsunin dito. Kung sa bagay, Bloy, pero ngayon pa. Ngayon pa talaga na siya na yung pag-ibig ko. Killjoy ka naman. Forever ko na siya eh. Ngayon babasagin mo pa. Forever ka dyan. Gising ka, kuya. Sige ganito. Obserbahan mo ha. Basta ako kumpirmado na. May lason pa kasi ang utak mo dyan sa tinatawag mong panghabang buhay. Forever daw. Hindi ka ba nagtaka? Kaagad kanyang sinagot. Ang dali lang intindihin eh. Inaakit ka niya para maging pagkain. Pinamay mo pa ako. Maganda siya pero pangit talaga kapag nakita mo yung totoong anyo niya. Kung siya yun. Napatango si kuya. Napapansin kong may parte sa kanya na naniniwala sa akin. Pero tila ba nag-aalangan pa rin ito. Hinayaan ko na siya nun. Pero wala na akong balak na matulog pa sa bahay na yon. Mas pipiliin ko pang matulog sa gubat kesa naman doon. Naiisip ko na talaga yung mga gagawin ko. Pagsapit ng hapon, kinausap ko muli si kuya. Kamusta kuya? Na-enjoy ka ba? Paano na yung obserbasyon? Huwag ka. Aalis talaga ako dito mamaya. Pababayaan kita kapag sinabi mong mananatili ka pa. Hindi naman aswang Pabloy eh. Tinititigan ko pa ngayong mata eh. Hindi naman ako baliktad sa refleksyon. Di ba nga ganun yung aswang? Tsaka magagalit sila kapag tinititigan, di ba? Basta, tapos na ako dun kay kuya. Umalis talaga ako nun. Iniwan ko siya doon. Ang tigas kasi ng ulo niya. Nang makarating na ako sa may kalsada,
Nagantay ako ng motor. Pero inabot na lamang ako ng gabi wala pa ring dumadaang sasakyan noon. Meron pero kalabaw naman yun naguyod ng matandang butas ang salawal. Napapamura na ako. Hindi ko alam ang gagawin. May bahay naman akong nakikita doon pero malay ba natin kung aswang din pala yung nakatira doon. No choice, Sir Seth. Bumalik ako. Medyo malayo-layo ang pagbalik. Naiisip ko talaga na mamamatay na siguro kami. Kaya tatabla na lang talaga ako. Kahit papano, may magawa kaysa naman wala. Desperado na ako noon. Maya-maya ay nakita ko ang kuya ko na paparating ito. Nagtatatakbo yon. Sobrang balisa ng kanyang mukha. Bit-bit pa nito ang bag niya. Nang bumunga dito sa akin ay walang ibang sinabi kung hindi ang tumakbo daw kami. Dire-diretso yon. Hindi ko naman matanong si kuya kasi nga naisip ko na baka hinahabol ito ng aswang. Hanggang sa makarating kami doon malapit sa paradahan ng habal. Marami na yung mga bahay dito. Maliwanag din ang lugar dahil abot na ito ng kuryente. Parang gusto kong gumulong sa lupa noon sa sobrang pagod. Ganun din ang kuya ko na sobrang putlang-putla talaga. Doon ko na tinanong sa kung ano ba talaga ang nangyari. Dito ay ikinuwento niya sa akin ang totoo. At totoo din umano ang mga sinasabi ko noon. Hindi man si Ayana ang nakita niyang aswang, pero may bigla na lamang umanong humablot sa kanya noon, patungo mismo sa likuran ng bahay. Paglingon niya kung sino ito, hindi niya makilala gawa ng napakapangit umano. Nung makarating pa sa likod, doon niya nakita ang 3 pang nilalang. Mabuti na lamang at may dumating umanong bisita. Dali-daling nagpulasan ng mga ito at iniwan siya. Tingin niya noon itong bisita, kasosyo sa negosyo. Gawa ng nakasasakyan yun at sa kabilang daan ito dumaan. Pero mukhang mga tao umano yon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dali-dali niyang kinuha ang bag tapos sibat kaagad. Tinawag pa umano siya ni Ayana noon. Huminto siya pero paglingon niya dito, may humahabol na umano sa kanya. Tapos ito namang si Ayana ay kumabig umano sa may kakahuyan at tanaw niyang tila patungo din ito sa kanya. O ano na? Ngayon pag-ibig mo pa siya? Kung pag-ibig pa yan, edi ipaglaban mo. Yan na yung papayag ka na katayin nila. Loko ka talaga. Bakit mo ba kasi ako iniwan? Di ba nga walang iwanan? Sayang naman, ang ganda pa naman nun. Tara na, umuwi na tayo. Nirerespeto kita kuya. Kaya nga sinabihan kita sa kung anong malalaman ko. Oo, walang iwanan, oo. Tama ka naman dyan. Binalikan nga kita eh. Nayari ka din. Naku ka, nakaano ka pa naman oh. Ano ka, baka mahawaan ka nun. Hindi na ako kinibuan ng Kuya Arton. Hanggang sa maya-maya pa. Swerte, may habal na. Dapat pala'y nagtuloy-tuloy ako ng lakad at hindi inantay na may mapadaang sasakyan. Pero parang blessings in disguise lang din yung pagbalik ko gawa ng nasamahan ko ang kapatid ko. At kahit papano, may isip niya na may malasakit ako noon. Pero ang totoo talaga wala akong mapagpipilian noon kung hindi ang makipagtablahan na lang. At hindi yun dahil sa kanya. Nung makarating kami sa bahay, hindi naman namin yung sinabi kay Tia. Baka kasi mag-alala pa ito. Iniiwas-iwasan talaga namin ang magkaroon nito ng problema. Ang sabi lang namin ay maganda doon. Masaya kami. Tapos nagkakabulan dahil nga naglalaro kami noon. Yun pala, larong takutan. Wala kaming pinagsabihan kahit sino pa sa mga kaibigan namin sa San Dionisio. Baka kasi hindi paniwalaan. At siguro, may maniniwala pero malaki ang posibilidad na pagtawalan kami noon. Kakantsawan tapos magiging sikat ang pangalan namin. Nakakahiya, lalo na at karamihan sa kapitbahay. Alam talaga nila ang layaw namin noon. Akala ko noon ay tapos na, Sir Seth. Yun lang ang real life experience ko sa aswang. I mean kami ng kuya ko.
Pero hindi pa pala. May mas malala pa pala. Isang linggo ang nakalipas. Isinugod sa ospital si Kuya Arton. Bigla na lamang itong hinimatay. Doon lang siya sa may beranda, nakaupo at umaga. Ito kasing tahanan na kung saan kami nakatira, bungalow pero malapad. Ang umuukupa sa kabuuan ng loob ay halos sala. Maliliit lamang kasing silid nun. Dalawa ito. Malawak sa loob. Magaan sa pakiramdam kapag nakatambay dun sa sala. Samantala, kabilaan naman ng mga kapitbahay. Hindi namin mga kaanak ang mga nakatira doon. Bali sa side ito ng asawa ng tiya ko na yumao na. Ako ang nagatid sa ospital. Si Tiya Tasha naman, sumunod ito na may dala ng mga kagamitan. Yung mga karaniwang magagamit sa ospital, kagaya na lamang ng thermos, baso at plato. May ilan ding mga damit tapos kumot ko noon. Doon na nagkamalay si Kuya sa ospital. Nagtanong ako sa kanya sa kung anong problema, kung anong nararamdaman niya sa kanyang katawan at bakit siya hinimatay yon. Ay naman dito, hindi niya umano alam. Maayos naman ang tulog niya at kakaligo pa niya noon. Kondisyon daw ito pero nagdilim na lamang umano bigla ang kanyang paningin. Noong ilang saglit na siyang nakatambay sa beranda noon. Ayon naman sa lumabas na resulta base sa eksaminasyon ng doktor, kulang daw sa dugo si Kuya. Anemic. May problema din daw ito sa bituka. Nagkaroon ng sugat ang bituka niya. Acute peptic ulcer umano. Kinakailangan itong magamot at dahil baka lumala yun. Sabi naman ng tiya ay ayos lang basta gumaling. Bahala na kung magkano ang gastos. Takang-taka ako noon, sir, at gawa ng bakit may ulcer, di ba? Samantalang hindi naman nalilipasan ng gutom itong si Kuya. Katunayan, napakatakaw nito. Tapos kapag hating gabi, gumigising at maririnig ko na lamang ang tingkagol ng mga kaldero sa kusina. Kumakain kasi ito sa ganung oras. Nasanay na ito mula pagkabata dahil may midnight snack kami. Maging si Tiya Tasha nga noon ay nagtaka. Tapos kung sa usaping alak naman, umiinom si Kuya pero alam kong hindi madalas. Pag may okasyon lang. Bagamat naging ganon, ano naman ang magagawa namin, di ba? Resulta yan ng doktor. Na-admit si Kuya. Mga 5 araw yon kung hindi ako nagkakamali. Ako yung tagabantay. Marami kasing inaasikaso si Tiya. Hindi naman pwedeng abalahin yung gawa ng pangkabuhayan din ang ginagawa nito. Sa loob ng 4 na araw ay gumagaling daw si Kuya ayon sa doktor. Pero sa tingin ko, para bang lumalala. Gabi-gaming may kung anong masakit sa katawan niya. Nakahuyugpos tapos sumusuka pa ng sumusuka ng tubig noon. Sinabi ko ito sa doktor pero ginigiit nito na gumagaling na umano ito. Kaya ayon, natuloy ang paglabas namin sa 5 araw. Nung nasa bahay na, lagi na lamang nasa silid si Kuya. Lalabas lamang ito kapag kakain o hindi naman kay dudumi at iihi. Pero ganun pa rin siya tuwing hating gabi. Minsan pa nga parang baliw Tumutulo ang laway at nakatulala. May pagkakataon pa nga na bigla na lamang akong kinagat sa kamay nung inaabutan ko siya ng gamot. Nagdududa ako na may kakaiba na. At kung hindi ako nagkakamali, konektado ito doon sa pinuntahan namin. Kila Ayana. Hindi ko pa naman sinabi ito sa tiya. Sinarili ko lang muna yon. Hanggang sa hindi na talaga siya lumalabas ng silid nun. Doon na ito sa loob dumudumi at umiihi. Nagdala na ng arenola roon. Hindi na ako tumatabi sa kanya kasi nga napakabaho niya. Isa pa, baka bigla na lamang hablutin ng leeg ko ng kagat dinayari ako nun. Nakakausap ko naman siya.
Matino naman ito. Ayaw niya lang talaga umanong lumabas. Ito namang si Tia, kada tanong niya at kamusta sa akin patungkol sa kalagayan ng kuya, sinasagot ko na ayos lamang. Gaya ng sinabi ko ay ayaw naming magkaroon ng problema ito. Yun lang na ospital si kuya siya nagka-problema. Pero lahat ng obserbasyon ko, kinukubli ko lang. Hanggang sa hindi ko na talaga natiis yun. Kasi nga, takot na sa liwanag itong kapatid ko. Para bang nakagat ng aso. Sinabihan ko na siya na baka nahawaan na siya ron ng pagiging aswang. At kailangan na itong malaman ng Tia. Kako bahala na. Inalam ko kasi ang sintomas, Sir Seth. Doon lamang din sa albularyong malapit sa amin. Pero syempre, hindi ko sinabi yung patungkol kay kuya. Yun nga ang sintomas. Ang parating pagsakit ng tiyan. Suka ng suka. Takot sa tubig at liwanag. Para lang talagang sintomas ng tinamaan ng rabies noon. Nako, magiging aswang ka kuya. Lilipad ka niyan. Gagapang ka na si Dingding. Papangit yung mukha mo. Sabi ko naman sa'yo nagkaanuhan kayo ni Ayana, di ba? Tsaka baka may ipinakain. Pananakot ko kay kuya noon. Ganun pa rin ako makitungo sa kanya. Pabiro. Aba, umiyak Sir Seth. Sabi niya ay ayaw daw niyang maging aswang. Tulungan ko daw siya noon. Ipaggamot ko daw siya sa albularyo. Yun din kasi ang hinala niya pero mas nakumpirma niya ito nang sabihan ko na siya ng totoo. Kailangan mo nang malaman ito ng Tia, kuya. Para na rin hindi mabigla. Baka kasi hindi ka gumaling at maging aswang na Mangagat ka na lang ng kung sino-sino dyan. Yun pa naman yung nalaman ko sa albularyo. Yung unang yanggaw daw, mababaliw tapos gugutumin ng husto. Kinagat mo nga ako, di ba? Mabuti hindi kita sinuntok. Baliw! Ipapaalam mo talaga kay Tia. Tsaka sa tono ng pananalita mo parang wala na akong pag-asa. Samahan mo ako sa albularyo, Bloy. Dinala ko ng palihim sa albularyo si kuya. Gabi. Sumasakit na naman ang tiyan niya. Napakalakas niya. Ang higpit makahawak. Parang mababali ang kamay ko noon. Nang makarating kami sa bahay ng albularyo, kaagad kong sinabi na itong si kuya ang dahilan kung bakit ako nagtatanong sa kung ano ang mga sintomas ng yanggaw. Pangalanan natin ang albularyong ito, na Mang Teno. Hindi kaagad nakapagsalita itong si Mang Teno. Para bang gulat na gulat. Mag-isa lang sa bahay ang matanda. Bali itong tinutuluyan niya. Ito mismo yung bahay gamutan niya. May isang tirahan naman ito na kung saan nasa tabi lang at naroroon naman ang kanyang pamilya. Diyos ko! Kaya pala ang selan mo magtanong, Pabloy. Yanggaw nga! Sa unang tingin ko palang dito kay Arton ramdam ko ng aswang sa kanya. Ano bang nangyari sa inyo? Teka sandali lang. Tatanggalan ko muna ng bakas. Hindi kayo makakapasok dito hanggat may bakas yan. Sinusubaybayan siya ng yumanggaw sa kanya sa pamamagitan ng pangitain. At malalaman ng aswang na yun na ginagamot ito. Maaalantala yung panggagamot natin dahil hindi yun papayag syempre. Pupunta yun dito at malamang madadamay ako. Mabuti sana kung wala akong pamilya. Sige, sumunod kayo sa akin. Kayo kasi kung saan-saan na lang gumagala. Palibhas ay hinahayaan ng kayang tiya nyo. Sumunod kami noon sa matanda. Ilang distansya ito mula sa bahay niya. Nasa kasagingan kami noon. Nagakot na mga tangkay at unas ng saging si Mang Teno. Nagsiga. At may kung anong nilagay na wari ko pa ay langis yon. Nang umusok na, pinatawid-tawid sa usol si Arton na parabang pagpag. Habang nangyayari naman yon, sinasabuyan siya ng asin at abo. Hindi naman nasasaktan si kuya, kahit nasa estado ng yanggaw. Hindi siya nasasaktan sa asin nun. Naiisip ko pa nga na parang hindi naman pangontra sa aswang ang asin. Pangbura lang ito ng bakas. Alam niyo na siguro ang kung ano yung bakas na yan o marka ng aswang, di ba? Maraming beses nang naikwento dito.
Hanggang sa nalaman ko na lamang na tapos nang matanda nang magmungkahi na itong pumunta na daw kami sa bahay niya. Hindi umano dapat uuwi si Arton. Mananatili ito doon hanggang sa hindi pa gumagaling. Habang nasa proseso pa ng gamutan ay hindi dapat ito lalabas. Dahil sa oras na lumabas doon, malalaman ng aswang kung nasaan na si kuya. Hindi ako kumibo. Tangulang ako ng tango. Pero nag-aalala ako. Kapag ganito, hindi ko na matatago kay tiya. Aminado din ako noon na alam ng kapatid ko ito kaya inaantay kong desisyon ng albularyo sa kung ilang araw itong mananatili doon. Hanggang sa sinabi niyang aabot daw ng 1 buwan. Yan ay kapag kapit na kapit ang yanggaw. Posible pa nga umanong hindi matanggal kapag ganon. Nako, parang kapit na yan, Mang Teno. Basta nakipag-anuhan kasi andun sa aswang eh. Baka nga napabuntisat niya pa yun eh. Ilang beses ko na bang narinig sa iyan, Pablo eh. Pwede bang patahimikin mo naman tong kaluluwa ko? Ninenervyos na ako eh. Pinapalala mo pa. Kapag ako nabanas at naging aswang eh, ikaw yung una kong kakagating, ay nako. Ay, parang hindi mabigat sa inyo to ah. Nagagawa niyo pang magbiruan. Umuwi ka na, Pablo eh. Ako nang bahala dito. Wala ka rin namang maitutulong eh. Umuwi ako noon. Pero bumalik ako pagsapit ng madaling araw. Inalam ko kung ano na ang nangyari. Natutulog si kuya roon tapos may gapos ang kanyang mga paa at kamay. Naawa talaga ako. Naiisip ko na baka nagwala ito kagabi nung umalis ako. Hanggang sa hindi na naikubli pa yon dahil nalaman na talaga ng tiya. At dito, kung ayos lang ang mga nangyayari sa amin noong nakaraan, sa mga sandaling yon ay hindi na. Hinilamos talaga namin ni kuya ang malulupit na sermon nito. Mabuti at nagkataon na umalis ang pamilya ni Mang Teno dahil maririnig talaga nila ang mga bulyaw ng tiya noon. Pero pagkatapos nito, umiyak siya, naging malumanay. Ang sabi pa nga ay saan ba daw siya nagkulang? Ano pa daw ba ang dapat niyang gawin? Bakit daw nasobra ng pagpapasaway namin? Wala namang problema kung masaya daw kami kasi nga kung ganoon ay masaya din siya para sa amin. Pero sa ganoong estado ay parang hindi niya daw kakayanin. Lalo na kapag hindi gumaling si kuya. Naiyak na rin ako noon. Niyakap ko ang tiya. Hindi nakapagsalita si kuya. Gapos-gapos pa rin ito. Nagpalubag loob naman itong si Mang Teno at sinabi niyang gagawin niyang lahat, gumaling lang si kuya. At ayun na nga, ginawa talaga nito ang lahat nun. Nagpatulong pa sa mga kakilalang albularyo. Gaya ng sabi ko ay maraming albularyo doon pero ang nakakamangha dito, itinago nila yung sekretong yon. Hindi nila pinagsasasabi sa mga tao kung anong problema ni kuya. Hanggang doon lang. Alam ng mga ito kung ano ang reputasyon kaya kampante talaga ako. 1 linggo ang nakalipas. Sumuka si kuya ng kakaiba. Hating gabi yon at naroroon ako. Sinumpong si Kuya Arton sa pagiging aswang. Kitang-kita ko yung pagbabago niya. Pero pinagtutulungan siya ng 3 albularyo. Yung isa, hinahampas siya ng binsol o buntot ng pagi. Ang isa naman ay binubusalan si kuya kasi baka sumigaw at magkagulo. Habang si Mang Teno naman noon, kada hampas ng binsol noong kasama niya, siya ang nagpapainom ng lana kay kuya. Para bang kinakatay si kuya noon. Sobrang nag-aalala si tiya na parang gusto na nitong pumalahaw noon pero nagpipigil lang. Hanggang sa unti-unting nanumbalik ang itsura ng kapatid ko. Maya-maya pa, sumuka na ito ng sumuka. Doon ko na napansin ang pagngiti ng 3 albularyo. Kasabay naman ito ang pagluwag nila doon sa kuya ko at ang sabi pa ni Mang Teno, "Salamat. Ay, akala ko tatagal pa. Salamat sa inyo mga pre. Walang hiya tong batang to.
Uwagan kasi. Magaling ka na. Ito, inumin mo. Tubig na may orasyon yan. Cleansing sa bituka. Para ang ugat ng binhi ng aswang na naisuka mo, tuluyan ng mamatay. Tuwang-tuwa ako. Gumaling na daw si kuya. Pero itong si Tia naman hinimatay. Siguro dahil sa sobrang tensyon nun. Nagkamalay din naman kaagad ito ng may kung anong matapang na ipinamoy si Mang Teno. Pero yung sinuka ni kuya, naiiba doon sa palagi niyang isinusuka. Tubig kasi yung dati. Pero yung nakita ko ng mga sandaling yon, putik na parang may kung anong karne. Nakakadiri at sobrang baho tingnan. Hindi nga ako nakatiis eh. Lumayo ako ng bahagya. Kinabukasan kaagad ay malakas na ang kuya. Parang hindi nagkaroon ng sakit. Napakasigla nito tapos ang daldal. Isiniwalat niya na lahat ng mga kalokohan namin. Wika niya sa Tia, hindi na kami uulit. Matapos lang mag-agahan doon sa bahay nila Mang Teno ay umuwi na kami. Inabutan ng salapi ang albularyo. Ayaw pa tanggapin. Kunwari pa yung mukha pero inangat niya ang kamay at tinanggap yon. Malaki-laki din yun, Sir Seth. Pwede naman kahit maliit lang pero yun ang binigay ni Tia. Kaya na nga makapagpatayo ng ordinaryong bahay yon noong mga panahon na yon. Kung sa bagay, hindi din biro ang ginawa ng mga ito. Usaping aswang na yan eh. Malaking tulong talaga ang pagpapagaling nila kay kuya. Mula noon ay nagbago na talaga kami ng kuya. Pinakita namin ito kay Tia Tasha na mapagkakatiwalaan ang bawat kinikilos at desisyon namin. Napobya na ako sa baile na yan. Nag-aral na nga kami noon ng kolehiyo. Ito kasi yung alok sa amin ng Tia dati pero tumanggi kami at pinili mo ng tumambay. Pero ayun, nag-aral na talaga kami at magkaklase pa kami ni kuya. Parehas pa ng kurso, ang pagiging guro. Sa ngayon, may mga sarili na kaming pamilya. Pero ako lang ang nagpaiwan doon sa bahay. Matanda na si Tia at wala itong makakasama. May apo na rin. Masaya ito kasama kami pero mas masaya siya kapag naroroon din si Kuya Arton. Isang beses lang kasi sa isang taon itong si Kuya kung umuwi noon. Tuwing Pasko lang. Nasa Maynila kasi ito. Tagaroon ang nakapangasawa niya, Tagalog. Shoutout na lang sa'yo, Tol. Pasensya na at naisipan kong ibahagi ito. Chill lang dyan at tinago ko naman ang mga pangalan natin. Pero masasabi ko lang, sobrang swerte talaga namin at nagkaroon kami ng Tia na ganun kabait. Kaya maraming salamat sa'yo, Tia Tasha.